Good day mga tol! Welcome back sa panibagong adventure dito sa ating munting vlog. Ngayon, samahan niyo ko sa isa na namang araw na puno ng kwento, tawanan at mga simpleng sandaling siguradong hindi malilimutan dito sa lupang aking kinagisnan. Mula sa mga tanawing nagbibigay buhay, mga lugar na dapat tuklasin hanggang sa mga karanasang tunay na pangprobinsya. Tara at sabay-sabay nating sulitin ang araw na ito. This is your friendly Riderhood Mark at ito ang kwentong probinsya ko. Let's go! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Mga tal, pupunta kami ng Macro to sa Masbate. Ngayong araw ay ililibot ko kayo sa isa sa kilalang mga tourist spot dito sa Masbate, ang Mangrovitom. Mga tal, nandito kami sa Mangrove. Wow. Ayan yung mga kasama ko. Si JM. Tinine. Te. Kung mahilig kayo sa nature, fresh air at mga lugar na perfect para mag-relax at magmuni-muni, siguradong magugustuhan ninyo ang lugar na ito. Kaya tara! So yung mga tol, nandito na tayo sa Mangrove. Dito oh. Mamaya, kalabas. Mamaya paglabas na, magpag-mode ka. Doon na lang, doon na siya, boss. Ay, pasok na. Hey! So ito yung mga artista natin kasama. Napakaangas. Uy, ang ganda. Welcome to Mangrove Steam. Ano ka pa? Mangrove Steam. Bakit pa iba naman ito? Iba naman si Bangka. Nandito kami sa Mangrove Steam Park. Uy, apakakangas. Uy! May bridge. Hanging bridge. Pagpasok pa lang, mapapansin na agad natin ang napakasariwang hangin at ang napapalibutang mga puno ng bakawan o mangroves. Uy, tumatalon, pisli ka. Ang mga mangrove ay hindi lang maganda sa paningin. Malaki rin ang naitutulong nito sa kalikasan dahil nagsisilbi itong proteksyon laban sa pagguho ng lupa at malalakas na alon. Mga tol, nandito tayo sa Mangrove Park dito sa Masbate. At syempre, ano pa ba makikita natin dito kundi mga mangrove. Tahanan din ito ng iba't ibang uri ng isda, alimango, ibon at iba pang hayop. Hey guys, nandito kami ngayon sa microbes. May microbe? Microbacterial. Ito ang dagat. Ito ang dagat. Ayan na. 360? Ang saan ka tinamahulog? Ang tingin naman lagi. Hey. Hey! Habang naglalakad tayo dito sa boardwalk, mararamdaman mo talaga ang katahimikan ng lugar. Ang ganda lang pakinggan ng hangin at mga tunog ng kalikasan. Perfect ito para sa mga gustong mag-unwind, mag-picture o simpleng mag-enjoy sa ganda ng paligid. Para kang pansamantalang nakalayo sa ingay at stress ng araw-araw. Bubo naman. Wow, dagat. Langyog, magbibig po. Hindi mo pala alam to na may ganito dito? Unas palagi, oh. Wow, dagat. Ay, nahulog. Tagbaw jud ka. Mulayat jud ka pag matagak na yung
Wow, dagat. Wow, ulan. Wow, ulan. Wow, bangka. Wow, dagan. Dagan kayo vlog. Mga vlogger, may Mga vloggeries. Lahi ng vlogger yan. Bagger ko, bagger ko. Sama. Okay na. Yeah! Sama po si. Alright. Wow, vlogger is. Uy, upo mo yung shirt mo. Wow, basta may. Wow, basta. Para sa ating next destination ay pupunta naman tayo sa Buntod Island kung saan matatagpuan ang napakagandang sandbar. Sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang panahon ngayon kaya naman hindi natin masasaksihan ang ganda ng sandbar dito. Pero bukod sa sandbar, kilala rin ang lugar na ito bilang marine sanctuary. Pinoprotektahan dito ang iba't ibang uri ng yamang dagat at coral reefs. Isa itong magandang paalala kung gaano kahalaga ang pag-aalaga natin sa ating karagatan upang manatiling buhay at maganda ang mga likas na yaman na mayroon tayo. Sa kasamaang palad, may mga iilan pa ring nagpapabaya at pilit na sinisira ang ganda ng likas na yaman. Nakakalungkot lang isipin na hindi lahat ay marunong mag-ingat sa ating likas na yaman. Tulad na lang ng mga naiwang kalat dito. Sana lang ay maging responsable tayo sa ating mga likas na yaman upang sa gayon ay may abutan pa ang mga susunod na henerasyon. Hindi man namin nasilayan ang ganda ng sandbar sa araw na ito, na-enjoy naman namin ang ganda ng tanawin at linaw ng dagat dito sa Buntod Reef Sanctuary. Isa sa hindi namin malilimutang experience ay yung bonding moments na din naming pamilya. Nagsimula man sa hindi magandang panahon, natapos naman ang araw sa isang hindi malilimutang karanasan na bihira lang dumaan sa aming mga buhay. Nawa ay magsilbi rin itong paalala sa atin na dapat mas lalo pa nating paigtingin ang pag-iingat ng ating mga likas na yaman upang mabigyan ng pagkakataon ng mga susunod na henerasyon na maranasan ang ganda ng ating kalikasan. Good morning, Masbate. So yan, dito kami ngayon sa ancestral house. Ancestral house talaga. Ancestral house na to kasi almost 50 years na tong bahay na to. At tingnan nyo naman, kahit natagpi-tagpi yan pero matibay yan. So ito nga pala yung puno ng mangga na inaakit namin dati. Matagal na rin to, sobrang tanda na rin tong manggang to. Yung gaano katagal tinayo tong bahay to, mas matagal pa tong manggang to. Hindi ko lang alam kung anong history nito, kung sino ba nagtanim nito. Pero basta sobrang tagal na yan mga tol. At yan, ito nga pala yung bahay namin dito sa probinsya. Dito sa San Isidro. Alright. Ito yung kusina. Dito yung kwarto namin sa taas. Ngayon naman ay ililibot ko kayo sa aming lupain dito sa San Isidro, ang lupang pagmamay-ari ng aking lolo at lola. At sabay-sabay nating alamin ang buhay namin dito sa bukid. Ito mga tol, yung tabay. Dito kami nag-iigib ng tubig. Ito yung tabay. Malubog. So, ganito ang buhay dito sa probinsya. Sa inyo, ganito rin.
Sa amin hindi. Sa kanila may linya sila eh. May host na. Hindi naman probinsya yun sa kanila eh. Dangog, iya mo. Kaya nyo pa, ba't si GM kasi dalawa yung ano, palitan na lang tayo pag di mo kaya. GM na duha guys. Uy, hugaw mo na. Magkaba ano yung bado. Kaya pa? Ha? Una ka GM. Para ikaw yung leader namin. Leader of the band. Hindi namin alam dito. Dito yung ano. Hanggang. Ibang-iba ang tako ng oras dito sa probinsya na para bang tumigil ang panahon. Dito walang ingay ng mga sasakyan, walang mga marites sa daan, walang masikip na eskinita at malayo sa magulong syudad. Mahirap man ang buhay, ramdam mo ang kapayapaan at simpleng pamumuhay na hindi mo kailanman mararanasan sa magulong syudad. Sa lawak ng lupain namin dito, nakakalungkot na tila walang pag-unlad at hindi ito masyadong napapakinabangan. Mula kasi nang mamatay ang aking lolo ay pinaghati-hatian na ito ng aking mga tito at tita. At ngayong wala na rin si lola, tila bang nawalan na rin ng sigla itong aming probinsya. Kung ako ang tatanungin, gusto ko rin naman paunlarin itong aming bukirin. Mas masarap kayang mamuhay sa probinsya basta may tamang diskarte at tiyaga ka. Nakakalungkot lang isipin na tila mas pinipili pa nilang maghirap sa Maynila kaysa pagyamanin kung anong biyayang pinagkaloob sa amin. Amo ba naman? Bagat ang gabi. Bugay mo niya sa kita niya. Butay Buko sa o ano yun ah. kopra ang pangunahing Well, produktong pangkabuhayan dito sa amin. Bagamat nagtatanim din kami ng iba-ibang uri ng halaman tulad ng palay, saging at kamoting kahoy. At syempre, hindi mawawala ang mga alagang hayop tulad ng kabayo na madalas kong sakyan nung bata pa ako para makarating sa iba't ibang lugar dito sa amin. Back to basic tayo muna mga tol. So ito mga ngabayo muna tayo mga tol. Go Petra. Say hello Petra. Hi Petra. Kaya naman eto at susubukin ko kung kaya ko pa magpatakbo ng kabayo mga tol. Go. Oh. Balik tayo, balik. Nakakamiss mga bayo. Marunong pa pala ako mga tol mga bayo. Sa umaga'y sinasalubong ng hangin, habang araw ay dahan-dahang gigising. Sa bukirin at sa Sige, diretso. tabing dagat, dito sa Masbate, payapa Sakay ka? Takot ka pala sa lahi mo eh. Isa sa hindi ko malilimutang experience dito ay ang tilang extreme feels palabas at papasok dito sa amin. Dahil nga nasa gitna ng kabukiran itong bahay namin, Doon sa medyo kinakailangan mo ng matatag na braso at tibay ng loob sa pagtahak dito ng nakamotor. Baka hindi kumagat yan.
park. Let's go. Maagang umaga, makina'y umaandar. Alikabok sa hangin, kalsadang walang hanggan. Bundok at ilog, ang tanaw sa daan. Bawat likot ahon, bagong karanasan. Hindi ko alam kung saan ang dulo, pero alam kong sulit bawat segundo. Walang preno, walang atrasan, tuloy lang kahit saan man dalhin ang daan. Kasama ang tropa, sigaw sa kalangitan. Ito ang buhay, ito ang kalayaan. Walang preno, walang takutan, lusong sa putik at tawid ng ilaw. Kahit bawat gasgas ay kwento. Isa sa pinakamasarap na parte ng bakasyong ito ay yung maranasan mo ulit yung mga dating ginagawa at makapunta sa mga bagong lugar dito sa Masbate. Tulad na lang ng pamimili sa palengke na minsan lang sa isang linggo kung maganap. Dito kasi sa amin ay may schedule lang ang pakikipagkalakaran. Ginaganap lang ito tuwing Huwebes sa isang buong linggo. Sa palengking ito na kung tawagin ay Mactan Livestock Market, ginagawa ang bentahan ng iba't ibang uri ng produkto at mga buhay na hayop. Marami kayong pwedeng mabili dito sa murang halaga at pwede ka rin ditong magbenta ng sarili mong produkto. Kaya naman, sinamantala na rin namin ang pagkakataong ito para makapamili ng iuuwing pasalubong pabalik ng Manila. Hello vlog, welcome to my guys. For today's video, mag-swimming kami sa dagat. Kasama ang Dilaw family. So di ata diri sa dagat. Siyempre, hindi mawawala ang family bonding with the gang bago kami umalis. At dito nga sa Mahilom Beach Resort, dito sa may barangay Sawang namin na piling ganapin at enjoyin ng sama-sama ang mga huling araw namin dito. Sa umaga'y Tara, dahil hindi pa tapos ang summer, let's go swimming! Alright! Ang Mahilom Beach Resort sa Sawang, Masbate City ay isa sa mga tahimik at hindi gaanong mataong beach destination sa Masbate. Ang pangalan nitong Mahilom ay angkop sa lugar dahil kilala ito sa mapayapang kapaligiran at nakaka-relax na tanawin ng dagat. Bagamat hindi ito kasing sikat ng ibang beach resort sa lalawigan, dinadayo ito ng mga lokal na nais magpahinga at mag-enjoy sa kalikasan. ako mapagpag. Pag ganon, paikot. Supoy, dito pa rin babalik agad. Parin mo. May lugar na laging tatawag sa'yo. Sa Masbate ako uuwi, kung saan malaya ang hangin at ngiti. Kasabay ng gitara at alon sa tabi. Dito ang tahanan, hindi mawawali. Mga babae. Sa Masbate ako uuwi, sa ilalim ng bituin. Sa gabi kahit gaano kalayo lakbayin, ang puso ko'y sa Masbate pa rin. Isa sa pinakamalungkot na parte ng bakasyon ay ang pamamaalam. Bagamat isang linggo kaming nanatili dito, tila ba kulang pa ito para masulit at ma-enjoy mo ang buhay dito sa probinsya. Ganun pa man, may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, tulad ng takbo ng panahon. Pero, isang bagay lang ang hindi mawawala sa amin sa oras ng aming pag-uwi.
Yun ay ang masasayang alaala at karanasan na kailan may hindi namin malilimutan. Nahahanap-hanapin namin sa aming muling pagbalik. Hangin sa paglalakbay. Mga gaang hindi pa nararating, mga kwentong di pa nasasambit. Bawat hakbang may bagong dahilan para muling umibig. At kahit saan man mapadpad, may iwan ang bawat lugar. Sa bawat daan na tinatahak ko, mas nakikilala ang sarili ko. Sa bundok, dagat at kalangitan, may pag-asang dala ang bawat tanaw. Kasama ang mga alaala, mga tawanan at simpleng saya. At sa bawat biyaheng natatapos, may pusong mas buo kaysa kahapon. Alright mga tol, so nandito tayo sa Star Horse. Alright. Mga araw na sobrang liwanag, pero Hey! ito'y bahagi lamang ng kwento habang buhay ko. Hey, dito kami sa Starhorn. Mga taong naging sandali, ngunit nag-iwan